Ah, magsitayo na po ang lahat. Jesus Nazareno, halin at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Ikaw mo, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating emosyon, purihin ang Panginoon. Ibang Jesus Nazareno, hawing at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Ikaw po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, upang mailigtas ang mga hinirang mo, niloob mong ang obispong si San Francisco de Sales ay makibagay sa lahat ng tao. Ipagkaloob mong ang kanyang pagkauliran sa matyagang pagmamalasakit sa kapwa ay lagi naming maipamalas sa paglilingkod sa aming kapatid. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipunan po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahalagang bagay na ipinangako. Kung walang kakulungan ng unang tipan, hindi na sana nangailangan ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan. Kaya't sinabi niya, darating ang mga araw na ako'y makikipagtipan ng panibagong na bayang Israel at sa angkan ng Huda, hindi tulad ng pakikitipan ko sa kanilang mga ninuno, nang akayin ko sila mula sa Ehipto. Hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y pinabayaan ko. Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel. Pagdating ng mga araw na iyon, itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos
at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila at sila namay magiging bayan ko. Hindi na kakailanganing ituro nino man sa kanyang kababayan o sabihin sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y kilalanin nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ng bisa ang una, at anumang nawawalan ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaop palad. Pag-ibig at pagtatapat ay magdadaop palad. Panginoong Diyos, ipakita mo ng pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaop palad. Ang pagtatapatan at pag-iibig ay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaop palad. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari, pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaop palad. Magsitayo na po ang lahat. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niyang si Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo, sila'y tinagurian niyang Boanerges na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo,
si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Di man tayo mulat, ngunit araw-araw ay gumagawa tayo ng halos 1,000 pagpili sa buhay. Pagising na pagising pa lang natin, namimili na tayo. Pagising kanina, may mga ibang taong kagabi sabi nila, magsisimba ako sa Quiapo. Pero siguro, puyat, pagod. Kaya kanina, paggising nila, pagkamulat nila, para silang hinahatak pa rin ng kama. Kaya't sabi nila, mamaya na lang siguro ako magsisimba. Marami pa namang misa sa Quiapo. Mamaya na lang. Pinili nilang matulog po muna uli. Madagdagan kahit papaano yung oras ng pagpapahinga. Pero iba sa inyo, natitiyak ko, puyat pa, kapiranggot lang siguro ang tulog, pagod pa, pero pinili pa rin ninyo, bumangon kayo. Siguro kanina, ilang kape ang ininom nyo para lang gumising-gising kayo ng konti dahil pinili nyong magsimba sa Quiapo. Tignan nyo nga yung katabi nyo, mukha bang puyat yan? No? Mukha bang pagod na? O dito na tutuloyin lang yung tulog. Sabi nila, pwede naman matulog sa simbahan, doon ko na lang itutuloy. No? Pero nandito pa rin kayo at pinili ninyo. Kaya sabihin nyo nga sa katabi nyo, salamat at nandito ka. At sa kabila naman sabihin mo, at dahil dyan, pagpapalain ka ng Diyos. Palakpakan naman natin ang bawat isa na nandito ngayon. Talagang walang nakapipigil sa mga deboto para piliin si Jesus Nazareno. Marami pa tayong pagpili. Yang suot mo, bakit yan ang suot mo ngayon? Bakit yan ang pinili mo? Ay, ito yung bago ito eh. Bagay ito. Baka makita nung ibang kakilala ko. Aba, sabihin nila, postura, ang ganda naman ng damit mo. Para paglabas ko, kanina makita ng kapitbahay ko, mainggit siya sa suot ko. Maganda yata to. Maraming tayong pinipili. Kanina siguro, pagsakay nyo sa jeep, pinaran nyo, nung nakita nyong isa lang ang nandoon, sakay, mukhang nakakatakot pa. Sabihin mo siguro, baka ma-hold up ako, siguro bigla ka umatras. Sige, hindi na, dumiretso na kayo. O namili ka ng katabi mo, yang kinalalagyan mo ngayon, iba sa inyo, napapansin ko tuwing Biyernes, yan ang paborito nyong lugar. Pinipili nyo lagi yan. Kaya yung mga bagong dating, yung mga bagong simba, baka may napansin kayo, ang sama ng tingin sa inyo. Kasi inuupuan ninyo yung paborito nilang pinipiling lugar. Yan daw yung pampaswerte nila. Kaya gusto nila dyan sila. Hindi nyo alam. Kaya siguro ang sama ng tingin sa inyo, kulang na lang paalisin kayo at sabihin, akin yan.
Hingin nyo yung titulo. Kung may titulo siya dyan sa upuan na yan. No? Pero ganun tayo, kaya pipiliin ko to para kitang-kita ko ang mahal na Senyor. Para pag nagdasal ako, nagtaas ako ng kamay, para bagang pag nagpasabog siya ng biyaya, masasalo ko lahat. Kaya dito ako kaya yung iba nagpupumilit pumunta sa harapan. Lahat tayo may pinipili at maraming dahilan. Anong dahilan ng ating pagpili? Ngayong araw na ito, narinig natin sa Ebanghelyo, pinili ni Jesus ang 12 hinirang niya. Bakit niya pinili ang kanyang mga alagad? Upang maging kabahagi ng kanyang misyon. Upang maipangaral ang mabuting balita. Upang magpalayas ng mga demonyo. Upang maitaguyod ang kaharian ng Diyos. Hindi niya pinili ang mga alagad dahil matalino sila, dahil magaling sila, dahil makapangyarihan sila, dahil maabilidad sila. Hindi. Pinili lang sila ni Jesus Nazareno dahil nakikita niya sa kanila ang pagkakataong maging kabahagi sa kanyang misyon. Maipalaganap ang kaligtasan sa sanlibutan. Kaya yung mga alagad, sino ba naman itong mga ito? Karamihan nga sa kanila walang pinag-aralan. Pero pinili pa rin sila. Tayong lahat, mga kapatid, pinili din ni Jesus Nazareno. Sabihin mo nga sa katabi mo, pinili ka ng Nazareno. At saan ka pinili? Bakit ka pinili? Tayo ba? Bakit ka namimili? Gusto ko to kasi masayahin tong taong ito. Di ba minsan kayo, namimili din ng pare, gusto ko yung paring to, maraming patawa. Gusto ko tong paring to, maiksi lang mag-humilya. No? Gusto ko tong kaibigan na ito, gusto ko tong kumpare kong ito. Laging nang lilibre, madaling utangan. Pinili ko ito kasi sikat. Pagkasama ko to, sikat din ako. Makapangyarihan to, kaya magkaka-impluensya din ako. Anong basihan ng ating pagpili? Kaya tayo pinili ni Jesus Nazareno, bagamat tayo'y di karapat-dapat, bagamat siguro marami tayo mga kamalian sa buhay, dahil naniniwala siya, tayo'y pwedeng maging daluyan ng kanyang biyaya. Tayo'y pwedeng maging kasangkapan ng kanyang kabutihan at katotohanan. Opo mga kapatid, tiwalang-tiwala sa iyo si Jesus Nazareno. Kaya ka nandito ngayon, hindi lang dahil pinili mo siya, dahil pinili ka din niya. Kaya ang tanong natin sa buhay, tayo ba? Paano tayo mamili? Ano ang pinagbabatayan natin ng ating mga pinipili? Pinipili mo lang ba ang mga bagay na ito kasi ito magpapayaman sa'yo? Ito magpapasikat sa'yo? Ito ang magiging makapangyarihan sa'yo? O pinipili ba natin dahil ito yung makatutulong para lalong matupad ang misyon ni Jesus Nazareno? Pinipili ba natin ang katotohanan o tayo tagapagpalaganap ng mga kasinungalingan, mga paninira at pag-aaway-away? Pinili ni Jesus Nazareno yung mga alagad para itaboy ang mga masasama. Yung mga pinipili natin, nagtataboy ng masama o lalong nagdadagdag ng kasalanan at masama. Pinili ni Jesus Nazareno para itaguyod ang kaharian ng Diyos o kung sino-sinong kaharian na lang, kani-kaninong kaharian na lang ang tinutulungan pa nating maitaguyod dito sa mundo. Kaya lalong lumalaganap ang katiwalian, ang korupsyon, ang kaguluhan, ang pagmumura, ang pagnanakaw, ang karahasan, ang kawalan ng paggalang sa buhay. Mga kapatid, sana
yung pinipili natin laging nakaugnay sa pagpili ni Jesus Nazareno. Pinili niya yung mga alagad. Nakakalungkot, alam natin, may isa dito, hindi nagtuloy, si Judas Iscariote. Bakit? Pinili siya ni Jesus Nazareno. Biruin niyo yun, pinili siya, alagad siya. Pero ang pinili niya sa buhay, pera. Pinili niya yung sarili niya. Pinili niya yung interest niya. Hindi ang misyon ni Jesus Nazareno. Kaya sayang. Huwag din nating sayangin. Sayang ang pamamanata natin. Sayang ang debosyon natin. Sayang ang pagsisimba natin. Sayang ang pagpuprosesyon natin. Kung sa bandang huli, ang mga pinipili din natin, hindi ugnay sa misyon ni Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito, kapistahan ni San Francisco de Sales. Isa siyang tanyag na spiritual director. Maraming lumalapit sa kanya. At nung panahon niya, siya yung nagpamulat sa mga tao. Kasi minsan, akala ng ibang tao, yung mga pari at madre lang ang dapat maging banal. Yung pari at madre lang dapat ang nagsasalita tungkol sa Diyos. Pero si San Francisco de Sales, siya yung maraming mga ordinaryong tao na tinulungan para mapagtanto nila na ang tawag nila sa buhay ay kabanalan. Hindi mo kailangan maging pare o madre para maging tagapangaral ng mabuting balita. Pinili ka ng Diyos para sa pamilya mo, para sa mga anak mo. Gawin mong banal, mabuti ang mga anak mo, ang pamilya mo, yung kasama mo sa trabaho, yung kapitbahay mo, yung kamag-anak mo. Pinili tayong lahat para maging kabahagi ng misyon ni Jesus Nazareno. At kapag ganun din ang pinipili natin, tunay tayong magiging handa sa kanyang himala at pagpapala. Opo, hindi nagsasawang piliin tayo ni Jesus Nazareno. Hindi siya mauubusan ng himala at pagpapala. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Ngunit sana din naman, piliin natin ang kanyang misyon, ang kanyang landas, ang kanyang kaligtasan. Marami tayong pipiliin. Mamaya, mamimili ka uli. Saan ako pupunta? Pipiliin mo mamaya, anong pag-uusapan namin? Pipiliin mo mamaya, anong gagawin mo sa trabaho mo? Sa darating na panahon, mamimili na naman tayo ng magiging mga pinuno sa ating bayan. Anong basihan ng pagpili natin? Dahil sikat siya, binigyan ka ng ilang delata, inabutan ka ng 1,000 piso, dahil magaling sumayaw, dahil sikat, dahil pogi, dahil maganda, o kaya pinipili natin ang lahat ng ito dahil alam natin makatutulong sila sa misyon ni Jesus Nazareno tungo sa kabutihan, tungo sa katotohanan, tungo sa mga bagay na makadiyos, tungo sa kaligtasan. Nawa, kung papaano tayo laging pinipili ni Jesus Nazareno, piliin din nating tunay ang kanyang landas. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po sapagkat bagamat hindi kami karapat-dapat, bagamat minsan kami nagkakasala at nakakalimot at lumalayo,
palagi niyo po kaming pinipili. Nagtitiwala kayo sa amin. Nagpapatawad kayo sa amin. Pinipili niyo kaming maging kabahagi ng inyong misyon. Ipalaganap ang mabuting balita. Ipangaral ang katotohanan. Isabuhay ang kabutihan sa santinakpan. Tulungan ng bawat isa na mapalapit sa iyong kaligtasan at biyaya. Ipinagkakatiwala ko po sa inyo, lalo na ang aking pamilya, ang aking trabaho, ang mga pinipili ko araw-araw, upang ang lahat ng ito ay makatulong matupad ko ang misyon ko. Ang lahat ng ito ay makatulong upang maging handa akong tanggapin ang iyong himala at biyaya. Salamat po sa inyong pagpili sa akin. At nawa, lagi din kayong piliin ko araw-araw. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, bilang banal na bayan na tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipalaganap ang mabuting balita ng kanyang paghahari, iluhog natin ang ating pangangailangan sa Ama na nag-aaruga sa atin. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga tinawag sa simbahan na mamuno sa bayan ng Diyos, naway magkaroon ng tapang na ipalaganap ang Ebanghelyo ni Hesukristo saan man sulok ng mundo. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan nila ang kaliwanagan at buong kaloobang tumugon sa paanyaya ng Diyos na makasama niya. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga kabataan, naway marinig at makilala nila ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay ng paglilingkod. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang ating mga mahal na yumao, naway makapahinga sa kapayapaan ni Kristo sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Diyos Ama sa langit, tinawag mo kami mula sa mga ordinaryong pagkakataon sa aming buhay. Hayaan mo na bigyan kami ng iyong spirito ng lakas na bigkasin. Panginoon, narito ako upang sundin ang kalooban mo. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginanap naming paghahaing nagdudulot ng kaligtasan, ang aming puso'y pagningasin nawa ng iyong Espiritu Santo na nagpaalab kay San Francisco de Sales para siya'y umamo at makaakit ng mga nagmamahal sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Francisco'y pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsunod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol, ni San Juan Bautista, San Francisco de Sales, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat ay pinili upang maging mga anak ng Diyos, upang maligtas. Kaya sama-sama tayo ngayong umawit sa ating Ama sa Langit. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang unang pumili sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng liminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng liminister. Sumunod po tayo.
Announcement, muling ibinabalik ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage Batch 2 sa darating na ika-18 hanggang ika-20 ng Pebrero. Halina't magdasal at maglakbay sa iba't ibang simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo. Kasama ang kadibuto natin si Reverend Father Robert Arellano, LRMS. Ang mga flyers ay available sa ating information card, katabi ng ating finance office. Maaari din kayong tumawag sa numerong 0927-895959 para sa karagdagang impormasyon. Ito po ay limited slots only. Mga kadiboto, mabibili pa rin po ang ating Paris Finance Office, ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 EEC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa dito, ang lahat ng mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school
ay maari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyon, financial, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, wisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat. Mahal na pong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan, dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Ito ang aming pagdidibusyon at panata ay lalo nawang magpapalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magtaguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at matiyagang pagmamalasakit ni San Francisco upang aming makamta ng kaluwalhatian sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta, pagpili na magsimba ngayong umaga sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. At salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa, sa mga tumatangkilik sa medalyon, sa imahe, para maituloy natin ang pagpapaayos, para maging ligtas ang ating simbahan, lalo na po sa pagsasaayos ng ating kuryente. Salamat po sa inyong tulong at sama-sama tayong ipalaganap ang pagmamahal at awa ng Poong Jesus Nazareno sa mga pinaghimalaan, sa ating tinitikom na mga kwento ng himala ng Nazareno at sa lahat ng pamamaraan para lalong maipalaganap ang debosyon at maisatuparan ang kanyang misyon. Sama-sama po tayo sapagkat tayong lahat ay pinili ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahe at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito,
naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Amen.